24. Doon na, nabalita namin sa radyo na buong second SRB dumating na doon. Second SRB, 5th company, 6th company, other unit, under company ng 3rd Battalion, lahat ng Ranger, May 20, hindi pa lahat kasi May 25 pa na kumpleto na narinig namin, sinabi ng CEO namin na May 25, andun na pala lahat ng buong batalyon ng Ranger from 1st SRB, 2nd SRB, 3rd SRB, 4th SRB. Doon na pala yung andun na lahat pagka May 24. Tapos yun nga, ang malala ko noon, grabe na yung buong Marawi yun, nakuha na, ganun sila kabilis nakapwesto sa Marawi na yun. So, May 24, andun na lahat. Tapos pagka May 25, hindi ko makakalimutan doon, May 24 yun ng gabi. May 24 ng gabi, doon sa target namin, may naririnig na kami doon na yung binabalbag, master. Nagbubutas ba? Doon sa posisyon namin, ito yung school, dito yung school. Daan to maliit lang, iskinita, may bahay dito. Tapos dito open, kung pupuntahan mo yan, pag forward mo yan, malawak yan na palayan. Malawak na palayan yan. Tapos, sa right side noon, nandoon yung building kung saan nakapwesto yung mga high value targets. Yan, 3 Mauti Brothers, mga asawa nila, si Snell Hapilon, kapatid niya, mga asawa niya, doon pala nakapwesto. Ang isip ko noon, nung naririnig ko yung balbag ng May 24 ng gabi, sabi ko, baka dyan yan mag-exit yung kalaban. Hindi nga ako nagkamali. Pero hindi namin siya mapuntahan, master, kasi kung lalapit kami doon sa open, yung ko lang, ma-invideo yung kalaban din. May nanggagaling na putok doon So doon sila tumakas? Doon lungsot. Kaya nung pagka May 25, i-shortcut ko na lang, pagka May 25 ng mga alas 12 na namin na yun na wala ng putok, master ba? Wala na siyang putok, huminto konti yung putok, pero doon sa area namin huminto. Pero sa buong Marawi, grabe na, busy na. Hindi nila alam doon na andun na, yun na pala yung napanood nyo sa video, kung napapanood nyo sa video yung surveillance, yung brigade, yung buong Marawi. Yung nga sabi na nakalatag na pala sila, nakaplano na, nakaprepare na sila. Naunahan lang namin sila na i-raid. Pero yun nag-trigger talaga. Kung hindi namin sila na siguro na-raid ng May 23 na yon, pagka May 24, sila yung first brigade, yung first attack division, yun yung marireid ng kalaban. Yun yung mapapasok nila. Kaya nung nagpumutok nung May 23, alas 3 ng hapon, 2017, May 22. May 23, master. May 23, nung pumutok yung alas 3 ng hapon, ganon kabilis na, kasi nga naka-deploy na yung mga taon ng 3 Mauti Brothers tsaka ng ASG. Ganon nila nakabilis, alas 5 na hapon, ganon kabilis na buong Marawin nakuha na nila. Ganon kabilis. Prepared na sila. Kaya pagka May 25, in short, nung wala nang ng kalaban doon sa area namin, regroup na, sabi ng CEO namin, kamusta? Yung wounded namin na si... May wounded kayo? May wounded na kami noon, isa, si Trujillo. May wounded na siya sa kamay na nagamot naman. Tapos yung tanner namin, parang tanner ng brigade natin ng FAB, isang tanner ng FAB, isang tanner ng brigade. Butas pa yung gulong kasi tinamaan. Tapos yung van, sira. Doon na na mga alas 3 ng hapon, ang sabi sa amin, hintay kayo dyan kasi ito yung may susundo sa inyo. May susundo sa inyo. Bali link up kayo dyan ng tropa para makalabas kayo dyan. So yung May 23 na ration ko na panggabi, nakain ko yun May 24 ng hapon. May 24 ng hapon ko na nakain yung kahit panis-panis na yung kanin nung actually, master, nung May 23 ng buong gabi, May 24, hindi ko naramdaman yung gutom. Sa sigaw ng kalaban, Allahu Akbar, hindi na ka makakalabas dito. Papatay namin kayo pag nahuli namin kayo. Pupugutan kami kayo ng ulo. Yung alam mo na yung sa my story. Ka rin kasi naramdaman mo rin yung pressure ng... Naramdaman ko talaga yung pressure nun. Pero ako, talagang pray lang ako ng pray nun. Tapos hindi ako nagsasabi. Sa point mo na,
Dumating talaga, master, kasi iba yung ano iba pag nasa Muslim area ka. Mapapong sa mga kwento rin ng mga ano na mapapansin mo o maririnig mo, nakikita mo talaga iba yung pag nasa Muslim area ka na pag once nahuli ka ng kalaban, patay ka diyan. Dalawa lang yan, kung uuwi kang buo, uuwi kang walang ulo o walang mata. Di ba, master? Ikaw mismo, alam mo naman din talaga yan. Kaya ganun ang nasa isip ko kung ano na lang. Pero hindi rin ako nagpa-apekto doon kasi nga yung team leader ko, yung CEO ko, patusanin ko, high moral pa rin kami na yun. Kaya pasalamat din ako sa kanila, sa mga guidance sila, sa mga senior nila. So in short, May 25, alas 3, mga 4 na. Actually, 4 dumating yung sundo namin. Ang briefing sa amin din noon is, ang una sabi, mag-ingat kayo sa tao na magpabuang-buang, master. Suicide bomber pala nila yun. Yung magpabaliw-baliw ba na wag kayong magpapalapit. Pag magpilit, yun yung briefing sa amin, pag pilit na lumapit, barilin na. Kasi yun yung info na lahat ng palamang ganun, master, mga suicide bomber na yun. Alam naman natin. Kaya nung May 20, akala ko pelikula lang yung, master, totoo to, hindi ko ito makakalimutan. Kaya nung May 25, alas 4 ng hapon, sinundo na kami, andyan yung sinundo namin, may simba. Nung paglabas namin sa area, kasi doon sa right side namin, malaking daan yun, master, eh. May hardware. Doon ako nakakita ng isang tao na nakabulagta. Bulagta siya doon. Patay na. Tapos yung paalala sa amin na pag may tao pang lumapit dyan, huwag kayong magpapalapit. Di. In-organize kami ng CO namin. Head count. O kung head count, kung kompleto. Yung wounded, kamusta? Inalalayan yung wounded. Head count kami, kompleto. Port LRC, kompleto. Kasama doon na yung mga Kia at saka window nila. Port Nabsug, kompleto. Sir, kompleto. Actually, ang senior ata noon sa tatlong kumpanya yun, kung hindi ako nagkakamali, parang sa Nabsug o LRC yung senior nun eh. Pangalawa yung sa amin na CEO. Okay, Bok, okay na tayo. Sa akin, master, okay, ang focus ko lang is, okay na, labas na kami. Kasi labas na eh. Okay na kami doon sa area namin na, yun nga, nakalabas na, kung napanood nyo sa video, sa balita, nakalabas sila doon sa likod. May 25 yun, hindi na namin sila nakuha. Kami pa yung nakuhanan kasi nga, ganun sila ka-prepared, ganun karami yung tauhan nila doon sa building na yon, sa buong palibot na yun pala. Grabe, kadami nun na tao na nandoon. Kaya, ito yung makakwento ko sa, nakita ko, master, doon sa area ko, labas na kami, andan yung sundo namin. Head count kami, line formation na kami. Nung palabas na kami, master, doon sa pinanggalingan namin, doon sa mismo sa pinag-securityhan namin, sa team namin, may isang taon lumabas. Ano siya? Nagpabuang-buang siya, master. Ang pumasok sa isipan ng lahat ng amin ng Port LRC, Port Nabsug, pag may lumapit na ganun, siguro yung sa trail team namin, ang layo niya, mga 10 meters. Tinawag na siya namin, dito na kayo, lapit kayo dito. Takbong kami, nagkumpulan, doon kami sa maliwanag. Pero ang dami na namin, master, ang dami ng tropa nakikita namin. May yung nagsundo sa amin, master, may megaphone. Ewan ko kung anong unit yun siya. Mapit. Tinagalog siya, dyan ka lang, huwag kang lalapit. Ayaw niya makinig, master. Tapos napansin, may sniper man, master, na nagkasama sa nagsundo. Ay, doon sa LRC, may sniper yan eh. Sinipat, master, sinipat ng sniper. Sabi, i-confirm nyo nga kung talagang buang ba yan. Tingnan nyo sa katawan niya. Sus, nakita man, master, na pagsipat ng sniper ng LRC, pati ng yung mga Nabsug na may mga scope yung bar nila. Yung suot niya, master, puti siya. Pero dito sa niya, parang may nakabukol ang laki. Parang may vest siya, master ba? Doon na. Isa lang ang komando, senior. Automatic, yan ay sinasabi na suicide bomber. Pag sabing suicide bomber, nung tatakbo na siya, master, lalapit sa amin. Kadami namin doon. Pero kung hindi na ako pumutok, yung tropa na nandun malapit sa kanya, parang doon ko sa pelikula nakita, master, ba na live talaga, nirak-rak siya. Buti hindi sumabog yung niya, kasi dito lahat yung tama niya eh. Yung mga natumba na rin siya sa bulong fire ng tropa. Natamaan na yung kalaban na suicide bomber. Hindi na siya, nilapitan. Tingnan na, siguro mga 5 meters, tapos tingnan na, positive, suicide bomber.
May best, pero wala siyang tama doon sa awa ng Diyos. Hindi niya napindot yung ano, kaya hindi pumutok yung bomba. Kasi kung pumutok pa yun, maaring may madadamay pa. So, isa yun sa nakita ko na sabi ko, na akala ko pelikula lang ba. Di, shoot, yun na. Di, permission na kami, labas na. Yun sundo. Nung paglabas namin ng eskinita kung saan kami pumasok, doon ako nagulat na yung buong linya, sarado yung mga bahay, ang daming taong nagkalat. Master, patay. Kasi doon pa lang gabi ng putukan eh. Tapos paglabas namin mas doon ako lang nagulat kasi pagtingin kong ganyan, sa buong hilera na yan na highway, puno yan ng tropa, master. Left and right. Left and right, nakahilera na. Tapos doon, maririnig mo kung saan na yung putok ba. Sabi ko, totoo na ba to? Sabi ko, gira na ba talaga to? Doon yung pumasok, gira na ba talaga to? Siege na ba talaga to? Di kami, mga junior, tinginan kami. Pero ako, alam ko na kasi may idea na rin masel kasi nakita ko pa lang, may 23 pa lang sa cellphone ko na monitor ko na yung news. Palawan na daanan namin, wasak na yung Palawan, pasag na yung ano, tapos basta sa bahay, mga gilid, ang daming tao masir, patay. Hindi ko alam kung civilian yun, o kalaban. So habang naglalakad kami, sinusundo kami ng ano ang daming simba nun, simba na nakahilera, tapos left and right sa highway, andun yung buong tropa, kadami. So, yung araw na yun yung start ng ano. Yun na yun, master. May 25. May 25 kami nakalabas. Pero nung May 23 pa lang, pagka 24, ang dami na palang unit. Pagbalik namin, in short, nakabalik kami sa brigade. Kung saan kami, nagulat kami na buong TCP namin, kumpanya namin, mga gamit namin, andoon na. Pati lahat ng kumpanya na, batalyon ng Ranger, andoon na. May 25. First, second, third, fourth batalyon. Fourth battalion pa lang, wala pa 5th battalion, andoon na. Doon na ganun siya kabilis. So May 25 yun, andoon na, briefing. So, ang bilis lang ng pangyayari. Sabi ko, unang-una, nagpapasalamat ako ng 3 araw na yun na ligtas kami. Anong pakiramdam na nakalabas ka nun? Sa awa ng Diyos, Master, medyo nabawasan yung ko na nakalabas kami ng buhay. Kasi ang pumasok sa isip ko nun, hindi namin makakalabas ng buhay. Kasi si Larcy may 2 ng patay, wounded. Tapos sa amin may wounded na naman kami, isa. So sa awa ng Diyos, grabe pasalamat ko na nakalabas kami doon sa 3 araw na wala kaming tulog. Na nakabalik kami ng brigade sa First Tabak Division noon, doon sa TCP na kung saan nag-organize na ang dami ng sundalo. Kaya unang briefing, pagdating pa lang doon, May 25 hapon, pagka mga alas 6, ang sabi sa amin, withdraw na agad. Andun na, master, yung mga best. Withdraw na agad kami ng best. To basic load agad yan, master, pina-withdraw sa amin. Kasi makikita namin, matatanaw namin yung Marawi, master. Grabe na yung putukan, master. Talagang hindi na kayo pinaparelax din kami. Wala na, master. Wala na yun. Tuloy-tuloy na yun. Hanggang October. Balikan natin. Gaano ka, siyempre masasabi mong accomplishment talaga yun, diba? Sa buong buhay mo rin. Kasi Battle of Marawi. Yes, master. Ka doon nag-accomplish sa mission. Proud ka ba na kasama ka sa nagpapasama? Hindi naman sa pagmamayabang, master. Siyempre, proud kasi nga tumatak yan sa history. Tsaka proud dahil ranger ako. Tsaka ranger unit din talaga yung nanguna dyan. So alam naman yan ng mga tropa, mga sir, master, sergeant, alam yan. Kaya masasabi ko talaga, sir, proud ako na nakasurvive ako doon. Marawi, lalo na sa 3 araw na yun talaga. Na kung saan, doon talaga yung sabi kong trigger talaga. Na, yun nga, yung una, hindi namin alam na ganun yung mangyayari. 3 araw na nakulong kami doon, 3 gabing walang tulog, 2 araw na walang kain. Na iniisip lang namin security na hindi kami madali doon, makalabas kami ng kasi yun yung high moral sa amin, Master, na makakalabas din tayo dito. Huwag kayong mag-alala, yun yung high moral sa amin ng team leader, platoon sergeant, ang CEO namin. Although may patay na sa ibang tropa, may wounded, bumalik, Master, ba? Pero yun nga, andun yung camaraderie na high moral mo talaga. Yung mga team leader na huwag mawala ng pag-asa. Yun talaga. Kaya proud, Master, proud ako. Although maraming nagbuwis ng buhay sa May, June, July, August, September, October. Sa 6 months na yun, although isang batch ko rin yung nadali doon .
Sa Fifth Company. Kaya yan pala, si Lit Manalang, master, kung natatandaan mo yan. Kabatch ko yun. Yung nadali sa Fifth Company. Malapit na sa finishing line, nadali pa siya. Oh, 2 beses ako doon, muntik matay dahil sa sniper. 3 beses kami doon sinunog. Isang building. Isang beses kami doon na muntik maano ng landmines. Basta grabe yung hindi ko na lang kasi mahaba na masyado eh. Pero sa experience ko kung marami pa talaga doon sa 6 months na yon. Pero yun lang ang ko, doon talaga yung first 3 days na Talagang nagpatatak kasi marami kasing mga kwento yan eh. Hindi namin sisi kasi iba-iba yung part ng trophy. Pero sa akin kasi, kasi isa kami sa, kumbaga nag-ignite master ba? Kung hindi din tayo nag-umaksyon doon, maunahan tayo. Yun yung pinakamalaking impact. Yun yung pinakamalaking impact. Kasi alam ko talaga yung story na from briefing, from May 23, alas 3 ng hapon, nag-jump up kami, ganito, ganyan. Kaya, proud ako na sa history, isa ako sa, kumbaga, nag-umpisa. Masasabi ko. Nag-umpisa hanggang sa natapos at nakasurvive sa lawa ng Panginoon. Ano yung pinakamasayang araw na nasa doon sa taas? Yun. Ito. Magandang tanong, Master. Isa sa pinaka-memorable doon nung ongoing yung marami sa loob ng 6 na buwan is yung time na kasi namomonitor na namin Master habang ongoing yung bakbakan, kanya-kanyang objective, target. Meron yung Master kung naalala mo yung mga suporta. Alam mo yung suporta ng maliban sa pamilya mo, yung suporta ng taong bayan. Doon namin nakita yung magpapadala sila Master ng pagkain. Tapos may letter Master. May mga message doon. Talagang maiiyak ka Master ba na, Sir, salamat sa sakripisyo nyo na ginawa dyan sa loob ng Marawi. Praying namin na sana makasurvive kayo, makauwi kayo at makapili yung pamilya nyo. Yan yung sinusulat nila. Yan yung sinusulat nila. Talaga, hindi, doon ko na-feel Master na kahit gan ordinary yung sundalo lang kami. Meron pa pala, doon namin appreciate yung ng taong bayan sa amin. Doon din nadagdagan lalo yung ng moral namin na pag-igihan pa yung trabaho namin na mapaiksi. Diba sabi nga, bumisita si Presidente doon na matatapos din natin doon dito magtatagal. Matatapos natin to. Although grabe kalaki na ng damage ng Marawi noon. Pero yun nga yung prayer namin. Yun, yung padala ng mga civilian. Actually, papadala naman sila mga mga estudyante din. Tapos yung mga donation ng mga iba na magpapadalang kami ng Jollibee, kahit Marawi Seed sa loob ng Ground Zero, makakatanggap kami ng Jollibee. Yung mga, higit lalalo na yung message talaga, Master, yung mga letter nila. Binabasa mo yung... Binabasa namin yun, Master. Tapos ano yung impact sa inyo na sarili? High moral, Master, high moral. Nawawala yung pagod namin. Kahit wala kaming tulog niyan. Actually, yung, alas wala talaga kasi, yan, Master, pagkatapos ng May 25, duro-diretso yung pag nandun ka na sa Ground Zero, wala kang maririnig na 1 oras na hinto ng putok niyan. Continue yung putok na yan. So, napakalaking tulong. Napakalaking tulong nun. Yes, Master. Tapos maliban doon yung ng pamilya namin. Actually, kahit hindi kami magkarinigan kasi sobrang sobrang ingay ba. Maliban na lang kung yung pupunta kami sa TCP, kukuha ng pagkain, medyo lessen yung putok kasi medyo distansya kasi nag-a-align yan first SRB, second SRB, ganyan, nakalinya yan, mag-assault yan, sabay-sabay. So ang TCP nasa likod, hospital, so doon yung medyo malilesin yung Master, yung ingay, kaya medyo high moral kami doon. Pag nandun kami sa TCP may kukunin na supply, tatawag agad kami yan. Kumusta na kayo dyan? Ayun, medyo kasi hindi na masyadong maingay. Pero pag nandun ka sa frontline talaga na kaharap mo lang yung kalaban, yung mga Abu Sayyaf, Mauti, mga ISIS. Balikan natin yung mga nagpapadala ng message. Saan naman galing yun? May mga nilalagay din sila from. Yes. Actually, ang nilalagay nila, Master, is mga first name lang ba? Tapos number. Katawaan ba nga, Master? Tinitext namin ba? Tinitext namin personally na, Oy, ma'am, sir, salamat sa message nyo. For info, malaking high moral to para sa amin na
nakita namin yung suporta nyo. Yung Napakasarap yun, no? napakasarap sa feeling, Master. Yes, nire-recognize nila. Maliban dun sa padala naman, Master, kung ano yung kailangan namin sa loob, yun yung binibigay na. For example, may mga iba dun, bulaklak, chocolate, parang, Master, nagbibigay ng ganun sila, nagpapadala sa amin. Galing pa ng Luzon yun, Master, yung karamihan nun. From Luzon pa talaga. Yun yung nagpahimural sa amin nung nag-boost ng himural namin. Mga letter, palagay letter doon, tapos from cat, then cellphone number. Iti-text pa ng iba, yung mga binata, tinitext nila yung cellphone number, ganyan, papasalamat. Ako naman, asawa na ako na time, pasalamat kami, ganito, ganyan, himural kami, na-receive namin yung nagre-reply din sila, tuwang-tuwa din sila, ay ganun ba sir, salamat at nakarating yung namin, huwag kayong mag-alala at yung mga iba pa namin na meron kaming mahingi ng mga sponsor, magpapadala pa kami. Nakaka-touch din. Yes, Master, nakaka-touch. Na may ganun na nangyayari talaga. Well, siguro hindi to alam ng iba pero nagpapasalamat kami sa mga nagpadala sa amin noon ng high moral, no, yung sa mga civilian sector na tsaka sa mga counterpart natin diyan, mga sponsor noon na nagpadala sa amin. Maraming salamat sa suporta. Ano naman yung sige, sa pinakamalungkot na panahon namin kasi yun yung pinakamalungkot siguro. Yan. Sa training na lang tayo. Halos, naman. Anong kwentong training mo na hindi mo makalimutan? Sa training, ang hindi ko makakalimutan, Master, nung CS ako. Kasi sa CS namin, Master, ako yung top 1 sa laging nahuhuli na mag-maneuver. Proud ako, Master, kasi grabe ko talaga kapasaway nung CS ako. Pero, masasabi ko na isa yun sa nag-mold sa akin kung ano ko ngayon, kung gaano ko katigas ngayon. Kasi hindi ko alam din to ng mga senior tak ko, si Master Asuncion, Master Kayog, yan yung mga NCO ko noon na grabe yung naranasan ko talaga sa kanila. Alam mo naman. Mga punishment na isa lang. Ito, pinaka-grabe na yung inano ko ni Master Bella na sabi ni Senior Tak sa akin kasi sa loob ng 2 buwan kasi, Master, at mag-3 buwan na yun, loob ng 2 buwan, number 1 ako dun sa listahan na laging nahuhuli. Isang linggo hindi ako masiro pag hindi ako mahuli dyan. Mag-maneuver, hulihan ako ng pagkain. Pagkain sa sobrang gutom. Hindi ako nahuhuli sa kung lumabas ako. Doon ako nahuli, Master, pag kumakain na. Yeah. Nung sabi ni Senior Tak sa akin, pas tsaka ni CD na, ang advice, itong number 1 na to, matigas yung ulo nito eh. Pauwiin nyo to, sabi. Pauwiin nyo to. Kasi matigas yung ulo. Tumas na yung, Master, eh. Gabi, number 1 ako sa listahan. Wala sa akin yung amount sa akin, Master, yung kakain na pagkakain sa misol. Yung top 4 dyan. Dito na kayo. Sandal kami doon, Master. Si Parit yung Bakit kayo binagsagang top 4? Kasi lagi kami yung hindi nawawala sa listahan na nagmamaneuver. Ang kinakain namin sa classmate ko, Master, kinakain nila, masarap yung almusal sa amin, sili. Tig-isang mangko yan. Pag naubos namin yun na kinakain, makakakain kami ng pagkain namin. Pero doon yung sinabihan si Senior Tak, Master Asuncion, na pauwiin ako kasi grabe katigas ng ulo ko. Ni-reception ako ni Master Bella. Nagsimula ng alas 6 ng hapon, natapos kami ng alas 2 ng madaling araw. Yung white barracks na yan, ini-snake roll ko yan. Pabalik-balik, snake roll, tapos lublob ako sa drum ng malamig na tubig ng tig 2 oras, tapos aahon ako. Nakatutok yung malalaking electric pan, Master, 4 yan, nakatutok sa akin. Tig 1 oras pa. Tapos pag natuyo kaunti, buhusan ng malamig na tubig. Tatayuin na naman ako, snake roll na naman ako yan. Gabi yung sugat ko dito, Master. Hindi ko pagmamayabang yan. Hindi ko pagmamayabang ko yan na grabe yung naranasan ko. Pero at least kabayaran naman yun. Kabayaran yun, Master. At yun nga. Ano mo na-survive? Ano lang, Master, ang isa kasi sa nag-ano sa akin din, yung mga Salaknib troopers dyan, pinag-strikean ko. Si Sir Grisola at ang sponsor ko rin si Master Agramon. Master Agramon, sabi niya, Dong, ako yung isa sa sponsor mo dito. Wag kang uuwi. Basta hindi ka lang patayin, wag kang uuwi. Kaya masisira ako dito, nasisira yung rank ko. Yun yung pinasok ko, Master. Tsaka nung nandun na rin kasi, ang isip ko din talaga nung habang
gabing punishment sa akin. Sabi ko kung uuwi ako, anong mapapala ko pag uuwi din ako? Tsaka hindi ko alam pa umuwi noon eh. Kasi first time kong makarating ng Bulacan, hindi ko alam yung pauwi. Wala din akong pagkukunan ng pera. Sabi ko, ayun na lang inisip ko, Master, na Talagang, sige lang. sige lang, take and take lang. Take and take lang. Maawa din kayo, sabi ko. Kaya nung dumating yung alas 2 ng pinuntahan ako ni Senior Tak. Sabi ni Sunsa Mr. Bella, oh uwi na ba yan? Senior Tak, matigas eh. Sabi niya, matigas eh, ayaw pang umuwi eh. Sabi niya sa akin, Parang sinasabihan ka na, uwi ka na. ginaganon talaga ako, Master. Sinasabihan ako na, umuwi ka na. Wala kang dito. Yung mga pinagagawa mo, yan, labag yan, sabi niya. Umuwi ka na. Matigas yung ulo mo, ha. Tingnan natin mamaya. Wala lang ako. No, Master. Hindi ako uuwi, Master. Anong hindi uuwi ka? Umuwi ka na. Payag ka ba na ganito lang lagi ginagawa sa'yo? Hindi, Master. Kaya to, Master. Matatapos din to, Master. Anong matatapos? Hindi to matatapos. Pasaway ka. Lagi kang number 1 sa board na nakalista na huli. Hindi na ako uulit, Master. Anong hindi uulit? Meron pa nga, hindi pa nga ito natatapos eh. Kaya yun yung isa sa grabe na naranasan ko sa CS pa lang ako noon, 2 months pa lang ako, civilian ako, 2 months, ganoon ako bigas. Kaya nagpapasalamat din talaga ako sa, Master, sa karanasan na yun kasi isa yun sa nag-mold kung ano ko yun nga, kung ano ko ngayon, ano yung mga naranasan ko. Kaya proud ako. Kaya part talaga sa training na malasin ka, take lang kasi part yan eh. Sundalo tayo. Lalo na organic, ranger pa. Talagang proud ako kasi at least na-take ko lahat ng mga hirap na naranasan. Sa pagsiservisyo sa bayan, ano yung mensahe mo sa kabataan? Siguro isa na rin yung presidente yung bibigay sa iyo. Ano mensahe mo sa kanila, sa kabataan mo? Ito lang masasabi ko, Master, sa mga aspirant, buong loob na, yung mga aspirant, yung gusto pa lang, o yung mga nagpaplano pa lang, yung may mga sumasagi sa isip nila na gustong maglingkod sa bayan, pumasok sa Armed Forces of the Philippines, dapat number 1, siguraduhin nyo na buo yung loob nyo. Buo yung loob nyo, buo yung desisyon nyo na alam nyo na pag pumasok kayo sa Armed Forces of the Philippines is nakabuo na isang paa nyo sa hukay. Maliban dyan, maraming hirap yung pagdadaanan nyo. Dapat makayanan nyo yan para maging successful kayo. No? Maging successful kayo na sundalo. Nang sa ganon, hindi kayo tawaging hilaw na sundalo. No? Talagang maglilingkod talaga ng tapat na hindi madadala ng anumang kunting pitik lang, kunting hirap lang, sumbong na agad, ganito, ganyan. Tapos, yung, alam nyo na, yung sa mga kaso ng mga bisyo natin ngayon, ng iba na nagagawa nila, sana, doon pa lang sa civilian, kung civilian pa lang kayo, iiwan nyo na yun. Para at least, pag pumasok kayo sa Armed Forces of the Philippines, simula private kayo o CS kayo, hanggang mag-private, PFC, corporal, magiging malinis yung record nyo. Nang sa ganon, magiging maayos yung paninerbisyo nyo. Hindi yung pumasok lang kayo kasi nainggit kayo sa kasama nyo o kaya dinala kayo tapos pagdating nandun ako sa training, uuwi kayo. O kaya pag nag-graduate kayo, pag-report nyo, private pa lang kayo, inutusan kayo ng senior, minalas kayo, uwi na kayo, sumbong kayo sa ganito, kay Pulano, kay ganito, ganyan. O hindi, sa mga experience ko, hindi yun siya maganda. Kailangan talaga, disiplinado ka, flexible ka, yun nga, buo yung loob mo talaga na iisip mo lang talaga is maglingkod sa bayan ng totoo at tapat para pagdating ng araw, may pagmamalaki mo sa sarili mo na ako noon, kahit grabing hirap ko, naging successful ako, naka-retire ako, na-reach ko yung 20 years ng service, sa 25 o 30, na walang anumang bahid yung SOI mo o yung record mo na may pagmamalaki mo sa pamilya mo, sa mga apo mo, magiging anak mo, kamag-anak mo na isa kang tunay, tapat na sundalo. Yun lang, Master, yung mga sasabi ko sa kanila talaga. May dagdag ka pa? Yun lang siguro, Master. Basta mabuhay ang Forces of the Philippines, lalo na ang Ranger. Hurrah!